Magandang umaga sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Ako po si DJ Myong mula po sa Philippine Information Agency at kukunin po natin ang pagkakataong ito habang wala pong kuryente at wala pong supply ng kuryente din po sa bayan ng Buwak. Ako po ngayon ay kasalukuyang nandito sa ating opisina at gusto ko pong makipag-erguhan at makipag-alam sa inyo mga kababayan kung may mga katanungan po kayo patungkol po sa ating pamahalaan, sa pamahalaang panlalawigan, gayon din po sa mga pag-uwi dito sa ating probinsya. Sa kasalukuyan po, mga bandang 10-18 siguro ho, nawala ng supply ng kuryente din sa ating opisina dito po sa provincial capital at dito po sa bayan ng Buwak. I'm not so sure kung ito po ay sa buong lalawigan, kaya makikibalita ho kita dyan sa mga kababayan natin na nasa ibang mga bayan, dyan sa bayan ng Torrijos, sa bayan po ng bayan ng Gasan, bayan po ng Buena Vista, bayan po ng Mugpog at bayan ng Santa Cruz. May kuryente po baga dyan sa inyong lugar ngayon sa mga oras na ito? Dahil dini po sa bayan ng Buwak ay walang supply ng kuryente, kaya habang naghihintay ho tayo na maibalik ang supply ng kuryente, ay kukunin ho natin ang pagkakataong ito na sagutin ang inyong mga katanungan. Kung may mga tanong po kayo patungkol sa pag-uwi din sa ating probinsya, kung ano yung mga requirements na kailangan nilang dalhin, comment po kayo dyan para naman masagot po natin ang inyong mga katanungan. Gayun din po, special shoutout sa ating pong mga kababayan ngayon na nanonood dito sa ating live feed. Good morning mula po dito sa Provincial Capital. Ako po si DJ Myong, ang inyo pong Information Officer ng Philippine Information Agency. Okay, so pwede po bagang umuwi dyan sa Wednesday, non-upper. Okay, kung ikaw po ay non-upper, ikaw po baga ay residente ng lalawigan. Ibig sabihin, pag ikaw po ay residente, mayroon ka po bagang ID na nagpapatunay na ikaw po ay nakatira dito sa ating probinsya. Ngayon, kung ang katanungan nyo po ay kung pwede kayong umuwi, ay pwede naman po, maliban na lamang kung kayo po ay may coordination na sa atin pong Office of the Governor. By the way, gusto po nating bigyan ng special shoutout ang aking tita Lenny Tam na nanonood mula dyan sa Bulacan. Henry Taglelaso, kumusta po dyan sa inyong bayan at sa inyong lugar ngayon? Ano po ang dahilan at bakit wala pa pong kuryente, wala pa pong binibigay na abiso at mensahe ang Marelco, ang Marinduque Electric Cooperative, kung ano po ang dahilan at bakit nawala ng supply ng kuryente dito po sa bayan ng Buwak. Good morning kabayan, LSI po ako. Makakabiyahe pa po baga ngayong linggo? Opo, makakabiyahe po kayo dito sa ating probinsya. Basta makipag-coordinate po muna kayo sa opisina ng gobernador para mabigyan po kayo ng travel coordination certificate, para makabalik po kayo dito sa ating lalawigan. Henry Tagle, good morning, watching from Marilao, Bulacan. O yung akin pong tita at si Tito Bong ay nanonood mula naman dyan sa may tabang dyan sa Giginto Bagayon, tita, Bulacan. Yan. Special shoutout din sa ating mga kababayan. Good morning kay Noel Larga Magkamit, gayon din kay June Contreras. Good morning. Okay, so kung may mga katanungan po kayo, lagay nyo lamang po dyan sa ating comment section box. Pag paalis na po dyan sa Marinduque para bumalik sa trabaho, pwede po baga? So ikaw po ay nandito ngayon sa lalawigan, sa ating probinsya, at mabalik ka na po sa Maynila o sa karating probinsya, wala pong problema, mabilis po ang
ang proseso kung kayo po ay malabas ng Marinduque. Yan. Kunin ko lamang po yung laptop ko para maibigay ko sa inyo yung datos dahil sa programa po ni Governor kahapon sa Press Be With You ay inilatag at inilabas po yung mga bilang ng mga individual na pwedeng makapasok din po sa ating probinsya sa pagsapit po ng Holy Week. Meron pong mga kota per munisipyo at yan po ay base sa inilabas. Hindi po ang tanggapan ng gobernador ang nagdesisyon kung gaano karami ang kota o ang mga individual na maaaring makapasok sa isang munisipalidad sa pagsapit po ng Holy Week. Bagkos, yan po ay nanggaling mismo sa mga opisina ng ating pong mga punong bayan. Kunin ko lamang po yung laptop ko para maibigay ko sa inyo yung konkretong mga datos. Tuloy lamang po kayong magkomento dyan sa babang bahagi para ma-notify po ako at masagot ko po yung mga katanungan ninyo. Makakabiyahe po ba ako dyan sa atin ngayong 29? Salamat po, DJ. Opo, makakabiyahe kayo as long as meron po kayong coordination mula po sa ating opisina ng gobernador. Okay. Standby lamang po kayo. Yan. Hanggang sa kasalukuyan ho ay wala pa rin ho tayong supply ng kuryente dito po sa bayan ng Buwak. Kaya I will take this opportunity na sagutin po ang inyong mga katanungan. Kung may mga question po kayo as regards sa pag-uwi din sa ating probinsya. It's 10:28 ho, bandang 10:18 nang mawala ng supply ng kuryente din po sa bayan ng Buwak. So affected po kami din sa Kapitolyo, wala rin po kaming supply ng kuryente sa kasalukuyan. So sa bayan po ba ng Santa Cruz at Torrijos ay mayroong supply ng kuryente sa mga oras na ito. Kanina po tumawag, ang sabi ay bawal na daw kahit may schedule na daw. Hindi daw pwede kasi IATF, bawal na daw ang sabi ni Marvin Herrera Bautista. Okay, so tumawag po kayo sa Office of the Governor. Peter Sales, good morning, may biyahe po ba palabas at papasok ng Marinduque? Palabas po ng Marinduque, wala pong problema. Kung kayo po ay saan po pwedeng mag-message para sa opisina ng gobernador, maaari nyo pong i-like at i-follow at maaari po kayo magpadala ng mensahe sa official Facebook page ng opisina po ng gobernador. Ito po ay Governor Presby. Yan. Kita natin. Presby. Yan. Take ka po muna ha para sagutin po natin yung iba yung mga katanungan. Okay. Take ka po at may ako nila ako dahil nandun po yung mga detalye ng nung ilan sa inyong mga tanong para concrete po yung maibigay ko sa inyong sagot. Bago ho yan ay babatiin ho muna natin. Tumawag po ako sa governor schedule kasi may schedule ang aking bayaw sa 25 tapos pa-schedule kami sa 31. Kahit meron na daw schedule, hold on daw po dahil sa bagong batas ng IATF. Okay, hindi ko pa po wala pa po akong detalye hinggil dyan sa abiso na yan. Hayaan nyo po at pagkatapos nito ay pupunta mismo ako doon sa office ni Governor mamaya at okay ay makikipag-coordinate ko ako kay Governor o kaya ay kay Tito Jing ang siya pong itinalaga ng ating gobernador para sagutin ho yung ilan sa mga katanungan ninyo. Babalikan ko po kayo mamaya mismo. Ito.
Kabayan, paano kung wala kaming ID pero taga Marinduque kami? Diyan talaga pinanganak pero nandito na sa Manila nagtatrabaho. Arlene Almonte, yan po ay pinaliwanag na natin. Okay. Dun sa tanong ni Kabayan kanina, kung taga Marinduque pero hindi na dito naninirahan, ibig sabihin hindi na siya residente dito sa Marinduque dahil nandyan na ang trabaho sa Maynila. In essence po ay hindi na po kayo dito residente. Ibig sabihin, mas lamang po yung mga araw at mga taon o mga buwan na ipinamamalagi nyo dyan sa Maynila. Ibig sabihin, ang kategorya nyo na po ninyo ay domestic traveler. So kung domestic traveler po kayo, base po doon sa executive order na nilabas po ng ating gobernador, kailangan nyo pong sumailalim sa RT-PCR test. Kailangan nyo pong magpresenta ng inyo pong negatibong resulta ng inyong RT-PCR test. Tuloy po ba ang parada ng Moryon dyan sa Buwak? DJ, salamat po. Kabayang Jonald Luha, naghihintay po ng approval ang pamahalaang bayan ng Buwak kung papayagan po na magkaroon o magsagawa ng parada ng mga Moryon dito po sa bayan ng Buwak. Ibig sabihin, umantabay lamang po kayo sa announcement kung approve yun pong panukala o yung panukala ng pamahalaang pambayan ng Buwak na magkaroon nga ni po ng parada ng mga Moryon. Pero base ho dun sa nabasa natin na mensahe mula sa tourism officer nila, yan po pala ay meron lamang limitation. Ibig sabihin, parang 10 Moryon lamang ang pwedeng magparada kung sakasakali ho, sa loob ng isang araw, kung sakasakali ho na yan ay maaprubahan. So again, ongoing ho at hinihintay ho nila yung approval kung papayagan na magkaroon ho ng parada. But that necessarily ho parada, ibig sabihin ho ay pwede lamang gumala para ma-exercise ho yung kanilang panata sa kabayanan, but not necessarily mean na may parada ng mga Moryon. Yan. Same po sa akin, sir, may schedule po ako ng 25. Please let me know, sabi ni Gray Cordero. Sige po. Makikipag-alam po tayo maya-maya lamang pagkatapos po ng ating live feed ay mapunta po ako mismo sa Office of the Governor para i-clarify po natin at i-clarify po sa inyo yung mga concern ninyo regarding ho dun sa bagong resolution ng IATF. Yan. Pwede po ba naming malaman kung hold po ba talaga, kasi inaasahan sana namin na makauwi dyan, kaso ayon po sa Governor's Office, bawal na raw. Sana ay malaman po namin agad. Antabay po kayo, siguro mamayang mga bandang hapon ay immediately after this live feed ay pupunta po ako sa office ni Governor at tatawagan ko si Tito Jing para masagot ko po yung mga tanong ninyo. So mamayang hapon po magbabalik po ako sa inyo live feed para yung mga concern po ninyo ay itanong po natin direkta sa kanila. Okay. Yan. Hindi na po kami pwede more than a year na po kami din sa ibang lugar. Hindi na po ba kami pwedeng bumalik dyan sa Marinduque, sabi ni Eric. Sa tanong po ninyo sa period po na ito, pwede naman po kayong makabalik dito sa ating lalawigan provided na kayo po ay tutugon doon sa hinihinging mga dokumento. Halimbawa, kung kayo po ay hindi na residente, ibig sabihin po ng residente, dini po kayo naninirahan at meron po kayong ID na magpapatotoo o magpapatunay na kayo po ay dito nakatira. Dito po kayo residente. Ibig sabihin, kung wala po kayong mga ID na nagpapakita o nagpapatotoo na dito po kayo
residente o naninirahan sa ating lalawigan, kayo po ay magpo-fall o ang kategorya po ninyo ay domestic traveler. Ibig sabihin, kung kayo po ay domestic traveler, kailangan nyo pong magpakita ng negatibong resulta ng inyong RT-PCR test. Negatibong resulta ng inyong RT-PCR test, gayon din, kailangan nyo pong makipag-coordinate sa Office of the Governor. May mga concern na natatanggap po ako ngayon at nagsasabi na meron daw hong abiso ang Office of the Governor base dun sa tinatawag nila na ginawa diyan po sa mga tumutugon dun sa inyong mga concern. Aalamin po natin kung ano po yung recent update dahil meron nga ni pong nilabas na bagong guidelines ang IATF dahil sa pagsasailalim ng GCQ sa Metro Manila at ilang mga karatig lalawigan. Yan. Ano po ang tawag sa akin? Isa po akong kasambahay. Umuwi po ako ng mahal na araw at December. Ano po ang kukunin kong requirement? Sabi ni Lolita Magsisi. Kabayan, kung ikaw ay nandiyan na naninirahan sa Metro Manila o sa mga karatig probinsya sa labas ng ating lalawigan, bagamat ikaw ay umuwi dito sa ating probinsya ng mahal na araw at Disyembre, subalit kung wala ka ng maipapakitang ID na nagpapatunay na ikaw po ay residente dito sa ating probinsya, ibig sabihin po ikaw ay domestic traveler. Kung ikaw po ay domestic traveler, kailangan nyong magpakita ng negatibong resulta ng inyong RT-PCR test bago po kayo makauwi. Gayon din ang coordination sa Office of the Governor. Yan. So hanggang sa mga oras po na ito, mga kababayan, ay wala pa pong supply ng kuryente dito po sa bayan ng Buwak. Makipag-alam tayo sa mga kababayan po natin na nanunood kung dyan sa bahagi ng Mugpog, bahagi ng Gasan at bahagi po ng Buena Vista, gayon din sa Santa Cruz at Torrijos ay may supply ng kuryente sa mga oras na ito. May approve ESPAS na po ako at barangay acceptance. Sa March 26 po ang dating ko, dapat dyan sa Marinduque, sabi ni Rita Rejano. So ano po ang inyong tanong? Yan, so again, dun sa mga nagatanong ho, dahil kagabi nga ni po, kahapon, ay merong bagong nilabas na category ang Metro Manila, ay aalamin po natin kung meron po yung epekto doon naman sa executive order na nilabas ni Governor a couple of days ago. Yan. Sabi ni Rita Rejano, ang sabi po ng van na nabuko ay wala naman daw pong biyahe. Again, as regards sa biyahe, wala pang inilalabas na EO ang opisina po ng gobernador. So, aantabayanan po natin yan at kung sakasakali ho, kung kayo po'y naguguluhan, ay makikipag-alam po tayo mismo kay Governor o kay Tito Jing Madrigal para alamin ho natin ang katotohanan sa mga lumalabas po na mga impormasyon na nagsasabi na walang biyahe sa mga susunod na araw. Okay. Dito rin po sa radyo natin ay brown out dyan. Hi, kay DJ San is watching and listening right now dyan po sa may barangay Tabi, barangay Poras, kung saan nandyan po ang 101.5 radyo natin Buwak. Yan. Rita Rehan is watching. Good morning. Sir, waiting po kami lahat dito kasi uwi na po talaga kami, sabi ni Marvin Herrera Bautista. Yan. Oras po muna, it's already 10:41 at siguro mga 20 minutes na pong walang kuryente dito po sa bayan ng Buwak. Kaya sinamantala ko po ang pagkakataon na ito para makipag-erguhan at makipagbalitaan po sa inyo.
para kunin ko po ang inyong mga katanungan at maipaabot po natin yan sa ating mga kawani ng pamahalaan sa Office of the Governor kung kailangan para masagot po yung inyong mga concern. Ang lumalabas po dito more so yung mga tanong ninyo hinggil sa pag-uwi din sa ating probinsya. Gayunpaman, I understand yung iba ho ay may mga approve espas na pero wala pa pong approval from Office of the Governor, so antabay po kayo mga kababayan. Yan. Special shoutout sa ating kaibigan na nandito ngayon at nanunood, si Bernard Revilla, yan, ng opisina ng Provincial Tourism. Good morning. Yan. May biyahe po ba ang mga barko? Sabi ni Jocelyn Pastrana Rohel. Sana sagutin po ang tanong ko, sabi ni Linda Rose Nabing Jimenez. Ano pong tanong mo? Tumaas po, mabilis po ang pag-ratsyada ng inyong mga katanungan. Kaya kung hindi ko po masagot ay ulitin nyo po dahil dire-diretso ang pasok ng inyong mga comment. Radyo natin buwak. Yan. So naka-standby din si DJ Sa ng radyo natin buwak dahil wala doon daw pong supply ng kuryente diyan sa Barangay Poras. Yan. So, hi, pabati naman po sa mga kamag-anak ko diyan sa Buena Vista, ang Cuartero family. Maraming salamat po. Yan. Okay. Tagal, walang abiso pa, ang Marelco kung bakit brown out. Okay. Ano pa po ang inyong mga tanong? Sir, schedule po namin ng 26. Pwede po ba kaming makauwi? May espas na po kami at acceptance sa Barangay Puktoy. Nagbabakasyon lang po kami dito sa Cavite. Residente po kami doon. May ID na po kami na taga roon kami. Maraming salamat po. Sabi ni Tony Rhea. Okay. Kung meron na po kayong espas, pero yung espas nyo po ba ay approve na ng opisina ng gobernador? Kailangan po, miski meron na po kayong espas at nag-login na po kayo doon sa espas.ph, kung wala pa po yung approval ng gobernador, ng Office of the Governor, hindi pa rin po kayo pwedeng maglayag. Kailangan nyo po munang hintayin yung approval from the Office of the Governor. Yan. Lori Almonte is watching. Good morning. Approved na po. Espas ko sa March 31. Okay na po ba yon? Makakauwi na po ako? Sabi ni Ruben Jose Concepcion. Meron daw pong meron kitang nababasa ng mga information regarding ho dun sa, dahil kagabi lamang po, muling isinailalim, ibinalik ko sa General Community Quarantine ang Metro Manila. At I understand, some of you manggagaling po dyan sa GCQ area o mga city and municipalities. So, may mga impormasyon ho na nakarating sa atin na meron daw pong silang natatanggap na may pagbabago, pero hindi ko pa po yan kino-confirm sa inyo dahil kailangan ko pong makausap mismo, it's either si Governor o ang chairman po ng Provincial Interagency Task Force dito sa ating probinsya. So antabay ho kayo, siguro mamaya hong hapon ay mag-live ulit kita para kung ano man ho yung makuha nating impormasyon as regards sa mga pagbabago ay maibato ko po at maibalita ko po agad sa inyo. Yan. Tawagan natin si Tito Jing. Okay. Pansamantala ko po munang puputulin itong ating live feed dahil makikipag-coordinate po muna ako sa kay Governor o kaya po ay kay Tito Jing Madrigal para alamin ho yung mga concern ninyo regarding sa binabato nyo po o sinasabi nyo sa akin na kesyo tumawag kayo sa kanilang opisina at sinabi nila na merong pagbabago. I-verify ko po muna yan at aalamin ko po yung totoong sitwasyon
para direkta po ninyong malalaman kung ano po yung totoo, kung ano po yung update sa pag-uwi din sa ating probinsya. Stay tuned po kayo. Within this day ay sasalang po kami sa aming live feed para masagot po namin ng konkreto na yung inyo pong mga katanungan. Okay. So, good morning po. Ako po ay si Ryan Cuartero sa Barangay Lipata, Tungi, Buena Vista. Okay na po ba dyan? Gusto na po sana naming umuwi. Nandito po ako sa Taguig. Maraming salamat po. Okay naman po kami din as a matter of fact, mababa po ang kaso ng COVID-19 namin dito sa ating probinsya. Pero nitong mga nakalipas na mga araw from 2 active cases, medyo increasing po. So, hindi ko lamang po nakuha yung pinaka-latest update as of yesterday, 4 p.m. Pero tayo po ay patuloy na mag-ingat at patuloy po tayong unang-una, ingatan nyo po ang inyong mga sarili. Yan po ang pinakamahalaga. Disiplina sa sarili. Sa tuwing kayo po ay lalabas ng inyong pong mga tahanan ay mag-face mask at ugaliin ang pagdistansya ng 2 metro o higit pa sa isang individual mula po sa inyo. Yan. Oscar Domingo, sayang magbabakasyon pa naman po kami. Ako naman po ay nag-aisa dito sa aming opisina, kaya ako po ay walang face mask para hindi ho pulol yung aking boses na madating po sa inyo. Yan. Medyo madilim laangani po dahil as of this moment, it's already 10:48 ng isang magandang umaga, ay wala pa rin pong supply ng kuryente dito po sa bayan ng Buwak. Kaya siguro yung mga affected municipalities, I don't know kung dyan po sa bayan ng Mugpog ay may supply pa rin ng kuryente. 2 bagay ho yung assignment ko sa inyo. Una ay aalamin ko ho sa ating pong general manager ng Marelco kung ano po yung sanhi ng brownout dito po sa bayan ng Buwak. At ano-ano po yung mga affected barangays. At pangalawa ho, yung concern ninyo na meron na kayong approved ESPAS pero hindi nyo alam kung may biyahe pagsapit ng Holy Week dahil may pagbabago nga ni po sa kategorya ng Metro Manila at ibang mga karatig lalawigan. Yan. Gilbert Plata is watching. Good morning. Pag-OFW po, dyan ay residente. So, ano pong tanong mo, kabayan? Meron omnibus guidelines ang OWA pagdating po sa mga kababayan nating OFW na uuwi din sa ating probinsya. Yan, okay? Ako po si DJ Myong mula po sa Philippine Information Agency. Pansamantala po magpapaalam sa inyo. Magkakitaan at magkarinigan po tayo muli mamaya para sagutin po ang ilan sa inyong mga katanungan. Basta within this day po, it's either mamayang gabi o mamayang hapon, sasagutin ko po yung inyong mga tanong, mga pending question mamaya. Basta makakuha po ako ng proper details and response para po dun sa inyong mga concern. Once again, good morning, stay safe and stay healthy. God bless, Marinduque.